When we fight, we face our enemy head on. And when we take their life, we look them in the eye with courage and respect. This is what makes us samurai. And that is from the video game Ghost of Tsushima, no? Sabi yan ni Lord Shimura kay Jin Sakai, yung protagonist nung video game na yun. And well, in a way, this is also an episode na maglaladlad na kami ni Russell, no? We are video game hindi naman nerds masyado, no? So ano lang, casual gamers kumbaga. No? Kaya ang games yung mga background namin ngayon ni Russell, no? Pero ang talagang pag-uusapan natin is may relationship ba talaga yung violence in a way sa actual world and yung violence sa video games, no? Kailangan ba talaga nating iban yung mga video games dahil nga raw supposedly ito raw yung nag-i-induce ng violence sa mga kabataan, no? So, we will discuss this, no? We will see paanong bakit naging usapan na naman ito, and also ano ba yung mga psychological, mga academic na studies? Meron ba talagang scientific na basis itong claim na may correlation daw ang violence and violence sa video games? O baka wala naman, baka pinupulitika lang natin, no? And let us also see, ano ba talaga? Kung hindi video games, ano ba talaga yung dahilan, kumbaga, no? Ano ba yung mas malalim na problema bukod sa violence? Bakit nagkakaroon ng violence? So, today, we will be talking about video games, violence, and in a way, yun nga, the culture of violence na if you remember way back nung pinag-usapan natin yung Magnifica Humanitas, yan ang dinedenounce ng Papa sa Magnifica Humanitas, the culture of violence, no? Na at the heart of it, galing dun sa tinatawag natin na alam na natin dati pa, the culture of death, no? So, umpisa na natin kaagad itong usapan na 'to dahil medyo 'to, makabagbag damdaming usapan, no? So, 'wag na natin patagalin. Ito po si Lennon Ito naman po si Russell. at ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. 'Yan. Sel, ano ba yung mga mo, before tayo mag-start, ano yung mga favorite mo na games, video games of all times, no? Ako yung background photo ko ngayon, Super Mario talaga all the way through. Nostalgic kasi it's the first ever video game I have ever played sa family computer. Back then ano yun, luxury ano ba yun? Hindi pala 'no. Medyo may Luxury. kaya ka kung kaya mong maka-afford, oo. Medyo can afford Ang ka 'pag family may computer family mo? computer kaya. Tapos yun, nagkaroon saglit ng Game Boy. Oh, may Super Mario pa din dun. Tapos eventually 'yan yung mga sakrisan kami ni Lennon, natuklasan namin yung GTA, yung Grand Theft Auto. So after ng meeting kasi kapag meeting Yes. alauna ng hapon 'yan, eh. Papa-schedule ka ng serve mo tapos 'yan, punta na kami sa computer shops. Lalaro na kami ng GTA for 1 to 2 hours. So gano'n lang lagi yung ano, yung mga natutunan kong laro. Nagkaroon ako ng ano, eh, online games, eh, pero hindi ako naglaro ng mga MU tsaka ng RAN. Ang parang nilaro ko nun yung SF, eh, Special Force. Special Force. Eh, barilan din yun. Ayun pa pala in between Counter Strike nung nasa ano, elementary, high school, college, yung CS. Tapos ayan nung nagtatrabaho na ako sa DOST, ayan yung GTA 5. So
all throughout my formative years, I can say 'no, in my own frame of mind ngayon, I agree doon sa sinabi nung isang, I think scientist yun na ano or, ay hindi ko alam kung psychologist siya, there has to be a healthy amount of play. Sabi pa nga niya parang, if you want to be creative, you have to be in a constant state of play. Kasi nga naman if you're in a state of play, your guards are down in a sense na you're free to think, to move, to be yourself, eh, 'di ba? Kasi parang walang threats against you, against your personal safety, walang threats of you having to act 'no, to a certain expectation of other people. So ikaw yung bida sa sarili mong laro 'no, ikaw yung protagonist 'no. At the same time yun nga yung hindi ka tensionado, wala Yeah. kang state ng tension. So you can perform well, especially in work 'no, if you're in a constant state of play. All the creative juices come flowing 'no, kasi walang pressure, walang naghahabol sa'yo. And I can prove that to be true growing up in the seminary, in college, even in my work 'no, na there are some points wherein you have to acknowledge that you have to be in a state of play for you to perform well or perform better at least 'no. Kasi kapagka caged ka doon ah, sa expectation, sa pressures, ako personally underperforming ako or ano, ah, hindi underperforming lang, eh, kumbaga you know in the end na you can do a lot better pero hindi mo nagagawa kasi bombarded ka nung stress, eh, nung expectations and pressure, ayun. So yun yung aking ano, yun ang aking take diyan and basically yung mga nilalaro ko wala akong ano, mga dukha kami so computer shop lang kami, kailan lang naman kami nagkaroon ng computer sa pamilya ko na kuwan yata, karoon yata kami ng computer nasa seminaryo ako. So nag-enjoy talaga ng computer na sarili, mga kapatid ko 'no. Pero kami, talagang kuwan lang kami, ako, yeah, computer shop talaga kami yan nila Lennon, ni Luke, ni Renz Rubillar, yung mga tropa namin dati, kaibigan namin. Ayun, ikaw nun, bukod sa ano, sa kuwan natin, sa mga karanasan natin, si Lennon medyo mas naging gamer 'to kasi meron na siyang Nintendo Switch, yeah. Oh, Hindi ikaw kasi naman nun? tama ka pre. Ano, eh, nung kabataan natin pagka yung mga bata, mas bata sa'ting nakikinig nito, you will ano, wonder 'no, parang magkaroon ka ng game sa cellphone, magkaroon ka ng laptop, parang normal 'di ba? Hindi nung mga bata kami ni Russell, mayaman ka nun kapagka meron kang computer sa bahay kaya nagko-computer shop kami. Kaya ang earliest ko sa akin naalala ko na video games talaga na nalalaro ko nun yung sa mga arcade, 'no. May mga ano yan, eh, hindi lang sa mall dati may arcade, eh. Meron diyang mga tagu-tagu dati, parang sugalan yan para sa mga bata, eh, kasi pagka magulang ka pagbabawal mong pumunta dun kasi gagastos ng piso yun, eh, ng maraming pera para matuloy-tuloy yung arcade niya. Ang naalala kong mga una kong laro ko diyan yung Metal Slug, so barilan din yon. Tapos yung, nakalimutan ko na Oo 'tong sila nga, tama Chun-Li, Metal Slug pala, sila oo. Chun-Li, oo. Nakalimutan ka, yung sila Chun-Li na ano, na characters. Ano rin yun, um, Marvel versus Capcom. oo, yun din Marvel versus Capcom. Yun yung mga unang ano talaga, video games kumbaga na nasa ala-ala ko. And then later on, sa tulong din ni Russell, si Russell kasi ang mas may alam sa mundo sa amin, eh. So siya ang nagturo sa'min na puwede ka palang mag-ano, renta ng computer sa computer shop, ₱10 lang isang oras. So natuklasan namin dun na, okey pala 'to, dun kami gumawa ng ano, Friendster pa nun, eh. Tapos later on pa yung Facebook, eh. Pero more on, ang talagang pinagkakagastusan namin nun ay yung mga games, especially nga yung GTA 5 na ngayon, actually lalabas na yung GTA 6 ngayon, eh.
Kami ano pa yun, San Andreas. So that's 3 ata o 2 kasi Vice City ang 2, eh, hindi ko na masyadong sure. Pero San Andreas 'yun. So, very ano kami nun kasi lalo na alam mo yung mga cheat code, eh. So, magche-cheat ka na ano, na infinity health tapos cheat ka ng bazooka tapos babasukahin mo yung naglalakad lang dun na wala lang ginagawa kasi pero happy na kami nun 'no. So, yun. And then later on, yan nga tama si Russell, later on na ako rin nagkaroon ng personal na computer 'no. Pero gaming nga sa computer lately na lang, eh. Kasi I was really, hooked in a way 'no, sa isang video game yung may nagregalo nga sa'kin ng Switch 'no. Tapos, eh, meron dong ano, Breath of the Wild, so Legend of Zelda. And I was really in love with the story of that video game na I fell into the trap of really going dun sa lore 'no. So, I played, Breath of the Wild, tapos yung later after nun yung Tears of the Kingdom, tapos yung Wind Waker, yung, may isa pa nalimutan ko. Although may mga kulang pa ako na mga yun talagang fan favorite talaga pagka nerd ka ng Zelda. Ito Wind Waker itong ano ko, eh, itong background ko, eh. Pero pagka fan ka ng Zelda, dapat meron kang ano, Twilight Princess, mga ganyan. Hindi ko pa nalaro sadly 'no, dahil wala na naman masyadong time. Tapos talagang na-deep ako na bumibili ako ng merchandise, mga ganyan ako ka-ano, ka-deep sa ano, sa Legend of Zelda 'no. And of course, yeah, Mario of course, that's, cult classic 'no, Mario. Pokemon 'no, Pokemon, eh, isa rin 'yan sa inaano natin dati sa computer shop sel, eh. Kasi nga wala tayong ano, eh, ako hindi ako nagka-Game Boy, eh. So yung mga lumang Pokemon games sa computer shop ko 'yan nilalaro, eh, 'no. So ngayon natuklasan ko rin yung PC gaming, so mga Civ 6, Civ 7, 'yan. Yung Crusader Kings 3 kasi mahilig ako sa mga historical na ano, Europa Universalis 4, mga ganyan na mga ano, mga giyera na ano, na, theme 'no. Pero that's my experience 'no. Pero gusto ko lang din dagtungan yung sinabi mo kanina Sel dun sa play 'no. Kasi if you remember napag-usapan na rin natin siya, si Byung-Chul Han, 'di ba, napag-usapan natin yung burnout society niya, 'di ba? Isa actually sa criticism ni Byung-Chul Han sa modern society ay yung tinatawag niyang disappearance ng authentic play 'no, nung ating society ngayon, yung tinatawag niyang achievement society. Sabi niya, focus na tayo masyado dun sa output, tapos self-improvement para maging better yung output, yung production 'no. We have forgotten how to rest, sabi ni Byung-Chul Han. I-asserts na yung true play, yung freedom to do something na walang purpose 'no, walang practical use. It's dying because yung ating leisure activity nagiging ano na, dapat maging mas efficient. So, yung sabi niya na, yung homo laborens 'no, the man, the human, the being that ano, that works, magiging ano lang siya kung siya rin ay homo ludens 'no, the playing human 'no. Eh, kaso yung kapitalismo nga yan ang ano niya 'di ba, ang kanyang, main na argument. Sa kapitalismo nire-reduce lahat sa production 'no. Sabi niya, "Hindi, kailangan nating ano i-distinguish kasi ngayon kahit yung play 'di ba may mga competitive ano na, gaming 'di ba? Kahit yung play dapat hindi siya maging production 'no, dapat yung talagang entertainment siya. Kasi hindi siya ano, wala siyang silbi in that sense, yun ang sinasabi ni Byung-Chul Han at yun ang nagpapakatao sa atin 'no. So, if you can see here, what we are saying is that yung akala natin yung video games or yung, hobbies in general, akala natin ay extra lang siya. That is because we are too focused on our post-capitalistic value ng production. Pero ang sinasabi ni Byung-Chul Han, hindi. Importante rin yung play, importante rin yung rest, 'no? So wala lang, idadugtong ko lang yun sa kinoment ni Russell kanina dun sa ano, sa play nga kasi, 'no? Kasi baka isipin niyo rin, "Teka,
Anong pinag-uusapan nitong dalawang 'to 'no, pari pa naman yung isa tapos pag-uusapan natin video games, anong mga nilalaro nila nung bata sila tsaka hanggang ngayon naglalaro pa rin pala sila. Parang hindi naman ata ano yun, pero hindi, eh, it's important, eh. Importante na meron kang ano, not necessarily na video games 'no, so kung hindi ka mga-video games, kung mas ano ka, Tamagotchi, well, Tamagotchi is also ano, video games 'no. Pero mas ano ka, halimbawa sporty ka o mas board games ang mas trip mo, 'di ba? That's also important sinasabi ni Byung-Chul Han, 'no? So hindi lang puro ano, self-improvement para magkaroon ng production 'no. Meron din mga self-improvement for purely improvement lang talaga 'no, na puwedeng binibigay sa atin itong mga distractions na ito na tinatawag 'no, na mga rest 'no. Anyways, so that's our long ano, history, personal history sa video games 'no. Now, we are of course, um, discussing this in the context niya kasi na kung napansin niyo kanina yung listahan namin ni Russell 'no, well, maybe because lalaki rin kami 'no. Kung may mga babae tayong listeners na kaunti lang kayo nakita ko sa statistics 'no, parang mga a year ago kalahati babae tapos ngayon parang kumonti na yung mga babaeng nakikinig sa'tin, eh, parang walang ya 'tong mga 'to, mga mga sexist 'tong dalawang 'to, hindi joke lang. So, kung may mga babae sa inyo, I mean, na nakikinig 'no, baka iba yung mga taste niyo sa games 'no, mas trip ninyo halimbawa Animal Crossing, gusto ko nga rin malaro yun, eh, actually. Actually gusto ko rin naman yung mga ano, hindi lang ako mahilig sa mga dress up, pero okey rin naman yung mga tame kumbaga. Quote unquote, "tame" na mga video games 'no, yung mga SimCity style lang na hindi ka kailangang necessarily na may patayan kumbaga 'no. Pero yun nga, kung mapapansin niyo sa listahan namin ni Russell dahil mga lalaki kami baka nakaapekto yun, hindi ko sinasabi na dahil lalaki kami. Pero baka nakaapekto yun na we are really thrilled sa mga medyo action-oriented na games 'no. Nabanggit natin yung GTA of course, pangalan pa lang Grand Theft Auto, eh, 'di ba? So ano na kaagad yun, eh, biyolente na kaagad yun, eh. CS, 'di ba? Ano, tawag dito, CS yun pala nalimutan kong banggitin. Nung high school kami, na-addict din kami nila Ronel, nila Kier sa isang laro, ang pangalan Math. So, after ng klase nagbibiruan kami, "Tara mag-math na tayo." Pero akala nung mga nakakarinig mathematics, pero ang ibig sabihin yung math kasi yung pangalan, barilan din yun parang CS 'no. So, yung math na ano, na games. So, anyways, I digress. So, 'yan CS for example, um, The Witcher SF, 'no, SF, Valorant. Nag-Valorant pala ako. Valorant, Oo, anong tawag nag-Valorant ako. dito, Final Fantasy. Uy, Final Fantasy nung mga bata kami, 'di ba? So, may mga ano, action-oriented siya, karamihan ano, hack and slash 'no, so may mga espada, ganyan. Kanina binanggit natin yung ano, isang quote from ano, The Ghost of Tsushima. Kailangan ko pa yung ano, hindi ko pa yung nada-download kasi pang-puri yung Mortal computer ko. Kombat, Mortal Kombat, oo, nalaro ko rin 'yan. So, may Brutality. gano'n, basta nakakaano talaga sa'min dahil lalaki kami. Pero it does not mean na hindi rin 'yun ano, applicable sa mga babae. Marami akong kilalang mga babae na they also like games like that 'no. Now, 'yun nga, pinag-uusapan natin 'to in the context of the question na simula pa 90s pa lang, eh. Nagsisimula pa lang yung boom ng video game industry, eh. Meron ng mga nag-aakusa, eh, na, it promotes ano, culture of violence sa mga kabataan. Kaya kapag may balita na may nangyaring ano, violence sa involve ang kabataan, ang lagi nating o at least karamihan ang laging ano ay, yan, ano yan, kaka-games mo yan." Yan yung ano, eh, traditional na ano, ngayon ang tawag na diyan ng mga matatanda 'di ba, kaka-cellphone mo, oh, 'di ba? Gano'n yung dati, kaka-video games mo yan, kaya ganyan. So, yun yung ano natin, yun yung ating pinanggagalingan 'no. So, I think si Russell ang mas mag-discuss ng ano bang background nito and then later on Sel, i-ano mo na yung opinion mo, tapos tsaka ako mag-aano dun sa ano, may mga studies ba talaga? Well, most of you are listening are aware naman siguro na our country was shook by
was shaken rather, na yanig tayo nung trahedya na nangyari sa Tacloban City. Sa isang high school involving 2 students, na mga menor de edad, nag-commit ng violence against the people there, ng mga students din, and it claimed the lives of 3 persons. Then it sparked controversy. It really made the headlines even sa international news. Pero hindi natin pag-uusapan yun kasi mas mababasa niyo yun 'no. Ang tumbok naman natin sa tamang usapan, how do we take account into all of this, in the light of what the church teaches, what our culture teaches, and what is it really 'no, if philosophically arguing, meron ba talagang influence yung video games dito? Kasi nga yung isang premise nga na namamayagpag and yun nga yung pinasimulan namin nila, eh, 'no. Sa edad namin na hindi naman din kami gano'n katanda, namulat naman kami sa gano'ng laro. Pero wala namang cases sa amin, walang cases sa generations namin when we were students. And yun pa yung kasagsagan na nade-develop yung mga gano'ng laro kasi fresh, eh, 'di ba? So supposedly meron sana, pero also in our generation sa ibang bansa, sa especially sa West 'no, sa US, Canada. Pero in the Philippines hindi natin yun na-ano, hindi natin na-experience yun. And that makes us think, yung games ba talaga problema? Kasi recently in the philosophical in ano, in the political arena, tila baga ang nagigisa o ang mainit, nasa hot seat ay yung developers ng games 'no. Meron nga dun yung parang hindi ka namin papangalanan dahil siyempre for ano, baka yung mga repercussions 'no. Pero you know it all 'no, na nandiyan naman sa balita. Ang general na discussion lang namin more on the philosophical debate, eh, yung games ba talaga yung primary at least 'no? Kung contributory siya, okey, wala akong issue dun. Kasi nga naman graphic, course, tapos yung sinasabi ngang, nade-desensitize yung bata o yung mga players sa gano'n. Walang issue dun, sige, I can give it that. Pero is it the primary agent or primary, reason for the perpetuation or proliferation of violence? I don't think so. Kasi if that's the case, for the longest time, problema na sana natin yun. But I don't think so. Has the graphics evolved? Puwede siguro mas ano lang, so what you call this, mas accessible than ever. Pero even the poor ones like us, we managed to access it 'no, given our limited resources back then. Kaya yun nga, yun ang aking argument at least or opinion na lang na I don't think so na, and what I can actually argue here is baka naman napupulitika 'no, pino-politicize, and dahil ang tendency natin maging bandwagon dahil nga may mga nag-a-idolize na tayo ng mga politicians, which is dapat hindi naman. Baka yung mga laban nila na ginagawa nating laban tapos parang hindi naman talaga, kumbaga para tayong bandwagon. Yung isang aso lang yung nakakita ng rabbit, hinahabol niya, nakita ng ibang aso humahabol, without these other dogs knowing kung ano ba talaga hinahabol. Parang gano'n 'no, parang gano'n. And, with this ano, we have to ask ourselves, eh, with what happened 'no, parang ang napakaano lang, ang premature and, hindi convincing sa tingin ko, sa akin bilang ano, bilang young adult 'no, na maski ako hindi ako kumbinsido na maglalaro ulit tayo ng ano, ng Fall Guy game 'no, na, okey may kontrobersiya, sige sisihin natin agad yung ganitong grupo o tao. Sa tingin ko kailangan na natin mag-mature dun bilang bansa 'no. Kasi kung lagi tayong maglalaro ng gano'n wala talagang mangyayari, and
it goes through many themes and issues na panglipunan, 'no? Flood control, politics, political maneuver, yung declining education system natin, yung challenges sa health system natin, ang dami. Governance, labor, quality life, 'no? Ah, lahat ng mga 'to laging gano'n, eh, kailangan hindi, hahanap tayo ng pa-punching bag natin. Hahanap tayo ng puwede nating gawing weakest link. The issue is yung ibang weakest link, hindi nga dapat weakest link pala, hanap tayo ng fall guy. The issue is yung ibang fall guy hindi naman sila basta-basta magfo-fall, like tulad nito game developers na parang I think based sa Europe. We're talking about economy, we are talking about money. And these people, these groups don't easily succumb, no? They won't go down without giving a fight. Kaya ang tanong diyan, where's the fight ba? Or baka nga naglalaro lang nga tayo ng laro ng mga politicians na hindi naman dapat natin nilaban. Yun nga sa mga issues natin, 'no, kailangan i-demonize yung isang party, gano'n. Dapat yung isang grupo, yung isang tao siya yung masama tapos yung idol natin dapat siya yung mabuti. It goes both ways, 'no? Without us realizing na baka pinaglalaruan lang tayo. Kasi nga 'di ba, kung mapapansin mo kapagka nagtatalunan na sila ng partido o ng loyalties, bigla na lang mawawala yung issues, biglang mawawala yung kunwari kaso, biglang mawawala yung accountability. And it says a lot about us, 'no, lalo tayo yung direct na makikinabang o maapektuhan ng mga gano'ng maniobra. So, ang hostage yung katotohanan, ang hostage, ang casualty, yung accountability. Lagi na lang kasi hindi na tayo natututo, kada eleksyon gugulo, magsu-subside konti, sa second year maingay na ulit, wala na, vicious cycle na siya. Now, bakit ganito yung atake nung discussion ngayon? Kasi yun nga, eh, it's just another, imagery o what's really been going on for quite some time already sa ating system, no, sa um, hindi nga siya governance, actually it's politics. Everything is being taken hostage by politics. Instead na lahat tayo makatrabaho ng maayos, lahat ng mga agencies ng gobyerno magawa nila yung dapat nilang magawa, naho-hostage ng mga politicians, ng pulitik. Isang classic na issue dito, ito yung hustisya sana para dun sa 3 na biktima, yung hustisya para din maigawad yung karampatang parusa, 'no, doon sa perpetrators, kung ano dapat kung ano yung tunay na pini-prescribe ng batas sa kanila. Kasi nga 'di ba, pagkatapos nun naglabasan yung mga fake news tungkol nga dun sa Juvenile Act, 'di ba? Na kesyo pakakawalan daw, hindi daw magagawa ng hustisya. Then the narratives continue to shade to change, 'no, from time to time. So, yun nga, eh, dahil nga nadadali tayo ng politics, so napupuwersa rin tayo minsan to take a side. Hindi natin nakikita talaga yung bigger picture kung anong nangyayari, and I think it's very alarming especially for us, tayong mga future na leaders, some of us future parents, some of us future pastors of the communities. What can we really do? Pero ang akin, dun ako magtatapos sa opinion kong yun. Ang akin naman, Father, bilang isang pastol ng mga kaluluwa, bilang pari, ah, para naman objective din yung ating discussion. Kasi minsan, yan ang aking ano, eh, curiosity ko talaga yan na, what does the church say for Catholics who play yung mga games na medyo merong gore, 'no, or may violence like GTA, 'di ba? I mean, ah, meron bang ano yun, meron ba siyang
may liability ba, may spiritual liability ba tayo? Then, morals, how do we take into account itong mga bagong bagay na ito? Kasi, uh, our code of canon law is 1980 something, tapos revise ng revise, especially during the pontificate of Pope Francis. Lagi na merong ano, may mga hindi ko alam kung anong tawag dun, kung, ah, concordance ba o bagong ano, mga revisions. Pero what I'm trying to say is, even the drafters ng Code of Canon Law nung 80s, they were not able to see as far as ngayon na may digital, may video games and all, and the moral valuation of these things, 'no, as to the implications din sa personal na spirituality, 'no, sa kaluluwa, the same time sa collective, 'no, sa community consciousness, 'no. Parang, what can the church really say? Kasi yung Magnificat Humanitas, it's also again medyo babalik pa rin lang naman din sa fundamentals ng Catholic teaching. Eto kasi kaya ko tinatanong, ito rin kasi yung accusations, 'no, na actually ito rin yung isang hot issue nung Vatican II, nung convention ng Vatican II kasi, teka, nagbabago yung ano, nagbabago yung mundo and quote and quote na pag-iiwanan yung simbahan puno, 'no, which is I don't think na yun naman ang kaso, pero pag-iiwanan ng simbahan kasi may mass media na and all, and, the entertainment industry and ganito, ganyan. Um, Ngayon parang yun din, eh, 'no? So, tulad niyan, if ikaw nagko-consume ka ng ganitong klase ng materials, 'no, ah, meron ka bang moral obligations, may moral liabilities ka ba if you halimbawa, dun sa GTA halimbawa, eh, walang habas akong na ganito, nag-conduct lang ng kung ano-anong ginagawa ko dun. So, ah of course, dahil yun ay laro, 'no, pero meron bang ano yun, may effect din eventually? Yun ang aking unang tanong na maano mo rin sa opinions mo para as pare. Then yun nga, pangalawang ano ko lang diyan is, as a Philippine church, 'no, how do we take into account itong culture of violence, 'no? Kasi the danger is kapag sinasabi mong Philippine church ngayon na tulad niyan, una hindi naman talaga tayo united as a Filipino church. So some of us, meron tayong coalition na medyo leaning sa isang grupo and against dun sa kinakalaban nila, 'no. Considerable amount of our pastors also pabor dun naman sa kalaban nung kabilang grupo. So maski tayo, minsan nagiging nakakasangkapan tayo to fuel the political ano, the fires of political battle, 'no, na I think. And with all due respect, sa tingin ko hindi business ang simbahan sana, 'no. Pero how do you weigh in on that? And yun, ah, those two things lang, 'no, yung more on the spiritual, the canonical side and the cultural side. Yeah, thank you. O yan, nagki-criticize din kami sa kabilang partido, baka sabihin niyo na naman nagmamaleta na naman ako, 'di ba? So, at least, balance kami dito sa tamang usapan, huwag kayong ano, marami akong maleta, walang laman, bigyan ninyo ako ng pangpadala. So, anyway, so punta muna tayo dun sa ano 'no, habang tinatanong mo nga yung cell, tinitingnan ko dito yung collection ko ng ano, ng games. Switch lang, so hindi ko tiningnan yung sa PC games 'no. Tingnan natin konti lang naman 'to, eh. Ilan yung ano, parang ano ko na rin 'to, pangyabang ko na rin 'to. Ilan ang mga may, in a way, violence in the sense na kasi may mga lapat. Mga games na meron ako, okey. The Witcher 3, oh, meron yan, eh, espadahan yan, eh. Assassin's Creed, meron yan siyempre. Street Fighter, ito pa yung sinasabi ko kanina na sila Chun-Li. Street Fighter, oo, may ano yan, labanan yan, eh. Aqua Moto Racing, ay wala yan, racing yan, eh.
Mario Kart, racing din yan, eh, wala yan. Although may bombahan diyan, pero hindi, sige lagay natin diyan. Shin Megami Tensei 5, meron yan kasi may mga monsters diyan, eh. Monster Hunter Rise, meron yan. Zelda Link's Awakening, puwede natin kasi may espada, sige sabihin natin may espada, eh. Zelda Breath of the Wild, oh, may espada, eh. Tears of the Kingdom, yeah. Mario Odyssey, hindi, yung sombrero lang naman niya yung pinangano niya. Lagay natin sa ano, walang laban. Pokemon, Let's Go Eevee, wala, Pokemon 'yan. May labanan diyan pero walang patayan dun. Pokemon Arceus, wala rin. Lagay natin ang ano, Pero just to cut Detective 'no, yun Pikachu, din, oo. Just to ano 'to, interject 'no, just to interject 'no, yun din, eh, kasi I had this weird encounter na may mga ano kasi 'di ba, ayun nga sinasabi ni Lennon balanse dito 'no, so we also criticize kung kahit minsan may mga subscriptions din kami or we adhere to some 'no, pero we also criticize in a way or critique 'no, at the least 'no, we inquire. May mga groups 'no, may certain groups ng mga conservative Catholics na even yung tulad yan 'di ba may mga monsters, kasi nga yan nga daw ay mga so hindi yan human. So, yan daw yung mga spiritual ano 'no, spiritual enemies and all. So yun nga yung ano ko diyan, yun yung aking tanong kasi how do we strike the balance 'no na we still get to enjoy oo. the play 'Yan ang iano pero ko, oo, kaya 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 ko natanong kasi hindi lang yung violence dito yung tanong ko kasi even yung exactly. kasi may mga groups na ayaw nila ng Pokemon kasi nga daw monsters nga, eh, 'Wag and, nga raw those babasahin are yung ano, eh, 'wag nga raw babasahin yung Harry Potter 'di ba kasi nga raw mga witches yun. oo, 'di ba? Yeah, yun lang naman, yun ang interjection. Kasi nga may 5 na lang naman 'to. Detective Pikachu, oh, detective yan, eh, wala yan. Pokemon Purple, wala yan. Dragon Quest 11, may labanan diyan. Nier Automata, meron din yan, may patayan diyan. Ito special 'to ano, Pokemon Sword, wala yan, Pokemon yan, eh. So, 'pag tiningnan mo, almost balance yung aking ano, ng may violence at ng walang violence. It's all about yung quality ng games talaga. Well, akin yun personally 'no. Inano ko yan para before ko, yan ang preface ko dun sa tanong mo, Sel. Paano yung spiritual, ano yung sinasabi ng simbahan sa video games 'no? First and foremost, walang definitive na teachings ang simbahan sa video games. Ito rin natin, eh, minsan ano tayo, eh, fundamentalist din tayo na gusto natin lahat nasa Biblia o kaya lahat merong comment ang simbahan. No, the church is more yun nga, mother and teacher, eh. At ang tunay na nagmamahal na ina, ang tunay na nagmamahal na guro, hinahayaan mo yung estudyante mo, yung anak mo, na matuklasan din niya yung mundo 'no, pero gagabayan mo siya kasi puwede pa rin siyang magkamali 'no. So, may mga points sa kasaysayan na kailangan mag-intervene ng simbahan. We have seen yung Magnificat Humanitas kasi nga breaking point ang ano, ang AI 'no. And taking Magnificat Humanitas, paano natin yung makikita yung point of view ng simbahan sa video games 'no, especially diyan sa mga violence, sa mga ano nasa video games o sa gaming community in general. The church will say, "These things is tekne." So, technology yan, eh. In itself, hindi siya bad, hindi siya good 'no. Pero of course, that is true katulad ng sa Manifesta sabi ng Papa 'di ba, AI is never neutral. Nakadepende pa rin 'yun sinong gumawa nito, sinong nagpopondo nito. Gano'n din sa video games 'no, it's never neutral in that sense. But also, hindi natin puwedeng i-demonize lang siya na, "Hindi masama 'yan, spiritually ano 'yan." 'Di ba? Ito meron ako, ilalagay ko diyan sa description din 'no, yung isang article ng Catholic Answers na maganda na ano dito, ang title niya is "A Catholic Case for Video Games" 'no. Sabi niya, tama ang main na arguments, eh, ng mga Catholic parents especially 'no,
Laging either they are a waste of time, yung mga video games, they are conduit for sin and the devil. Yan nabanggit mo Sel kanina 'di ba, mga monsters, yan, Pokemon, eh, Monster Hunter Rise, eh. Lalo na yung ano, Shin Megami Tensei kasi mga ano yun, eh, mga demons yun, eh, yung mga kinakalaban mo dun, eh. They are breeding ground of vice. Vice City 'no, GTA, Vice City, 'di ba nasa title, eh, et cetera 'no. 'Yan yung mga ano, 'yan yung mga madalas nating maririnig sa mga medyo mas committed na Catholic parents especially 'no. Kaya meron din silang reticence pagdating sa video games, paglalaruin ko ba 'tong anak ko o hindi 'no. However, we must also consider na actually, on the other hand, video games can also be ano, ito it will sound ano, it will sound modernistic o, liberal masyado, pero video games can also become a good tool of evangelization. For example, um, Castlevania, ang title nito Castlevania 'yun, eh. Search ko lang para hindi ano, hindi ako Habang nagse-search si Father Leno, ito kasi mga importanteng tanong ito sa atin dahil siyempre as Catholics maganda gusto ko lang i-highlight yung sagot ni Father Leno kanina. Ah, Castlevania. hindi Castlevania. Hindi ibig sabihin na, simbahan, dapat lahat codified tapos lahat, lahat ng galaw mo, sino-surveil ka o meron kang, magiging liabilities to the point na parang lagi kang nahuhulog sa guilt trap 'no. It's more of guidance, shepherding, and yung moral compass, yung pag-recalibrate lang ng moral compass. At the end of the day, ang kukuha ko diyan sa'yo Padre, depends sa conscience mo pa din. If it feels wrong, it means your conscience, yung boses ng Diyos na nasa loob ng pagkatao mo, it speaks to you. Kung sa tingin mo wala naman, eh di it's the other way around, 'di ba? Parang parang gano'n. No, as I was saying nga, may mga video games na ano, it can also become a tool in evangelization o sa pagtuturo ng, virtues 'no, ng values. For example, 'yan nabanggit ko yung Castlevania 'no. So it's a classic game ng ano, vampire hunter 'no. So and this is very Catholic ano, although pangit yung ginawa nilang adaptation sa Netflix, ginawa nilang kalaban yung simbahan dun. Pero 'pag binalikan mo yung original na video games, yung simbahan yung ano dun, kaya nga vampire hunter, eh, kalaban mo yung evil, eh. Nabanggit ko yung Shin Megami Tensei, kalaban mo rin yung evil dun. Legend of Zelda, kung lalalim kayo sa ano, sa lore ng Legend of Zelda, makikita ninyo Kristiyano si Link. So may ganong ano, makita niyo yung Christian values, yung Christian virtues, so puwede siyang magamit actually, 'no? Of course, this is not to say na mayroong mga excessiveness, excessive gore, excessive violence, excessive na sexual, um, na maybe hindi naman talaga gano'n ka ano, kaakma para sa mga bata 'no. So for example, it's true na GTA, you know, sabihin namin kasi yan ang mga nalaro namin nung mga bata. Hindi talaga siya magandang pangbata kasi wala yan pupunta ka sa mga ano dun, eh, sa mga nightclub dun 'di ba, tapos gagawa ka ng krimen. So, maybe hindi naman talaga nga siya pambata 'no, baka mas mature audience siya kumbaga. So, what I'm saying is that we have to balance 'no, hindi natin i-de-demonize na, ano yan ng demonyo kaagad 'di ba? Kasi nga again, this is entertainment. This is a fundamental part of our human flourishing 'no, na hindi tayo puwedeng maging puritanical. Hindi tayo puwedeng if you remember yung The Name of the Rose ni Umberto Eco, hindi tayo puwedeng pumapatay ng mga taong tumatawa, 'di ba? Kasi nga ang belief nila ay yung mga picture ni Lord hindi siya nakatawa, eh, hindi siya nakangiti, eh, 'di ba? Kaya yung painting dati ni Father Arman na Smiling Jesus ang daming nagreklamo dun, eh. Dahil daw hindi naman daw dapat naka-smile si Jesus, sabi ko, "Ano ba 'yan, nag-smile lang." 'Di ba? So, dapat ano tayo, hindi tayo
um, gano'n ka puritanical, but at the same time, I'm not saying na everything goes, everything, na trip mo gawin mo 'no. Siyempre dapat may discernment na tinatawag, 'no, especially kung kayo ay Catholic parents, na nakikinig dito. Tama ba na 5 years old yung anak mo paglalaruin mo na siya ng ano, GTA 6 kasi lalabas na, kaso ang mahal-mahal $100. So, paglalaruin mo na siya ng GTA 6, 'di ba? Tama ba yun? O baka ang naakma sa edad niya, paglaruin mo muna siya ng Candy Crush, 'di ba? Although yun din gusto nilang i-ban, 'di ba? So, 'di ba, I mean, it's about ano, it's about balance, it's about seeing really na hindi to waste of time, 'no? Children actually may mga studies diyan, eh. Although more about sa anime pero iko-connect ko dito. May mga studies diyan na, children, they grew up watching anime. They are more courageous, they are more, they have virtues na wala kasi kinumpire, ano raw yung pinagkaiba ng western cartoon sa anime 'no. Sa anime kung titingnan ninyo may mga theme like, yung value ng friendship, yung courage 'no, yung, kahit na ano na parang disfavorable sa'yo lahat, you still go on 'no, like that 'no. Na-expose yan yung mga bata, those are virtues 'no. So hindi siya aksaya ng oras in that sense 'no. So again, to resume, the church canonically speaking, doctrinally speaking, wala siyang ano, be all and end all answer na no o yes 'no. Pero ang laging ano ng simbahan pagdating sa mga ganitong bagay, special sa mga modern na bagay, is we have to balance, we have to discern 'no. Ito ba ay nakakatulong o hindi 'no. Now, let us go to the second part na sinabi mo, Sel, na tanong mo, 'di ba? Ah, baka naman kasi talaga kahit yung ano, sadly, and all of you I think will agree na maybe even the church as a whole, 'no, especially yung pastors ng simbahan, maybe we are also guilty of being ano, too political, na pati itong usapan na yeah, it's a sad event yung nangyari sa Tacloban ba yun? It's a sad event pero we have been politicizing it. Yun ang napansin ko sa mga balita, and then we see even pastors 'no, na we make groups which is good, okay, civic groups. Pero hindi mo kasi ano, ewan ko, ang akin ang dating ko parang hindi siya maihiwalay sa isang partido, eh. Kaya nga para sa'kin talaga, we pastors should be ano, we have our own, that's true. Hindi mo maaalis ako halimbawa, meron akong political ideas, 'no? Pero as much as possible, I have to contain myself na magsabi sa inyo, 'no? Kasi ang dapat ko lang trabaho ay gabayan yung konsensya ninyo para maging tama ang inyong ano, political leanings kumbaga, ang inyong political ideas din 'no, maging moral, magkaroon kayo ng moral responsibility. But I cannot say who to vote for. Why? Because at the end of the day, I'm also human, so I can also commit error. Eh, paano kung mali yung ano, yung nasabi ko, 'di ba? So, that's also sad to kasi ang akin talaga nakikita ko naman genuine naman yung ano, wala akong ano dun, wala akong duda dun yung mga kapatid kong pari na, may political, activity 'no. Genuine yun, I believe so, na they are really looking forward for a more just society, a more just Philippines 'no. The problem is when some groups take advantage of it, 'no. Both sides, 'no, na isang side na, kakampi namin 'yan, o yung isang side, automatic kalaban natin yung mga pare, 'di ba? That's the sad thing. Kasi 'pag nangyari yun, automatic ano na, identified na yung supposedly civic group na yun sa isang political party lang, sa isang political leaning lang. And going back to this ano, discussion, paano kung mali yung pinaglalaban ngayon nung na-identify na political party? For example, eto balik tayo, 'wag na tayong mag-ano pa,
bakit ano, pinag-uusapan, sino bang nag-ano na may correlation ng video games at ang violence 'no, iniimbestigahan nila sa Senado 'no. Yeah, you may say if you are one of our bashers nung mga nakaraan sasabihin ninyo, makaano kami ni Russell ay mga makadilawan o makabongbong, mga ganyan, 'di ba? Pero tingnan niyo, sinong nag-iimbestiga ngayon? Yun ang kina-criticize namin kasi hindi, eh. Hindi mo puwedeng i-ano, eh, na i-simplify mo lang na video games, yun lang ba ang ano, ang may correlation dun sa nangyaring violence? So what I'm saying is that hindi tayo puwedeng ano, fanatic na, "Ay sinabi yun ni senator, eh, yun ang idol ko, eh, so automatic tama na siya," 'di ba? So now, you might be asking, "Teka, eh, father sinasabi mo yan, so sinasabi mo walang correlation ng ano, ang video games at ang violence?" Sige, hindi na ako nagsabi kasi kung ako wala akong ano, eh, wala akong expertise, eh, 'di ba? Ano ko lang 'to, opinyon ko lang 'to, eh, pari lang naman ako, eh, ano bang alam ko sa video games bukod sa naglalaro ako, 'di ba? Malay niyo byulente rin akong nilalang. Pero anong sinabi? Sige tingnan natin. Eto ilalagay ko 'tong mga 'to sa description 'no. May resolution ng American Psychological Association 'no, APA nung 2020, February 2020 'to, revise nila yung 2015 na resolution. Anong sinabi nila? Na walang ano, walang scientific evidence 'no na, magko-correlate sa violence in the real life sa violence na nasa maraming video games 'no, ayan oh. The following resolution should not be misinterpreted or misused by attributing violence such as mass shootings to violent video game use. Violence is a complex social problem that likely stems from many factors that warrant attention from researchers, policymakers, and the public. Attributing violence to violent video game is not scientifically sound and draws attention away from other factors, no? Tuloy natin, ano pang ano? Isa pang research. Okay, ito may isa pang research. Ito ay research ni Zachary Pazar, isang criminology major and psychology um, minor sa Department of Sociology and Anthropology ng ano ng NC State, that will be New Carolina State University I think, no? Na wala siyang ano, wala siyang scientific ano, correlation 'no. Ito teka basahin natin. It is helpful to look at the role that violence plays in our society. Violence is frequently shown in movies, television shows, news coverage, and sports. Yet, video games are typically the recipients of blame when there are concerns of aggression in youth. Researchers argue that focusing only on video games can ignore larger societal factors like family environments, stress, influence, and community conditions. Video games can offer a safe outlet for competition, stress relief, and social connection with friends. No? Those are just two scientific examples, no researches, no, in defense of video games. Especially yung second, I have to stress that, kasi if we blame na kasi ano talaga hindi ko masisisi yung mga nagsasabi na, kasi naglalaro sila ng medyo violente na ano, video game kaya ganyan. Pero yeah, kung gano'n ang una mong dapat i-ban hindi video games. Ang una mong dapat i-ban mga telenobela. Bakit? Kasi sa mga telenobela anong nakikita natin? Sex, mga ano, violence din, 'di ba? May patay, may barilan ka, may suntukan ka, 'di ba? Mga cheating, oh, dapat tanggalin mo 'yan. Sa ano, news lang. 'Di ba anong laging nasa ano, nasa mga dyaryo especially kung yellow ano, yellow not in the political sense 'no, yung tinatawag nating yellow journalism sa, communications 'no, yung mga sensational na mga balita. Um, Sirena, pinatay, mga gano'n na mga balita. Yellow journalism tawag do'n kasi nang-aagaw ka lang ng pansin do'n sa headline 'no, which is actually mas ano ngayon, mas proliferate ngayon sa social media, mga headline ano, mga headline turning lang, head turning headlines. Anyways, yun din,
'no? 'Di ba, may violence din dun. Mas yun, eh, kaya nga mass media yung tawag dun, eh. Kasi ang consumption nun pangmasa, 'no? Video games, if you look at it, video games, especially nowadays, it's becoming more and more a luxury. Kasi ang una, hindi siya pasok sa ating ano, capitalistic na society kasi nga aksaya siya ng oras. Pangalawa, kung pumasok man siya sa capitalistic na society, kasi produkto siyang binebenta sa atin ng mga company. So, ang nakaka-afford lang sa kanya, mga may kaya, 'no? Kasi ang mahal ngayon 'no, ang mahal nag-aantay lang ako minsan ng sale sa Steam, eh, kapagka ano ngayon 'di na ako nakakabili ng mga ano, eh, 'di na ako tagal ko nang 'di naglalaro ng Switch kasi sobrang mahal ng mga games. Ano, 60, 70 euros sus me. Mag-ano na lang ako nun, bili na ako ng ice cream, €5 lang, mahal na nga yan. So, I mean, pang-ano na siya, hindi siya mass, hindi siya pangmasa, 'no? So, kung ang tatargetin mo lang talaga, sasabihin mo lang na talaga na may correlation, so ang una mong dapat tirahin, yung mass media. Kasi yun yung kino-consume ng mas marami, 'no? Puntahan mo mga telenovela, mga movies, oh, 'di ba? So, dun pa lang, eh, masisira na yung argument, eh, na tapos sasabihin mo pa ang nakakatawa talaga iba-ban nila hanggang Candy Crush dahil may crush sa pangalan. Eh, di iba na rin nila yung Angry Birds kasi may angry, 'di ba? So, I don't really see here yung logic nung pinanggagalingan nito. What I am for me, the sad reality, at least for me, opinion ko lang, is that we are looking for a scapegoat. A scapegoat, ba't nangyari 'tong violence na 'to? Mga youth yun, eh. We have that ideal mindset na mga kabataan ito, eh. Dapat hindi pa nila wala pa sa utak nila yung ganito, eh, 'di ba? Pero hindi natin maano, ma-face yung reality. Ano ba talaga yung dahilan? Kasi, para sa'kin hindi ano, hindi video games. Tama ka Sel, sabi mo kanina, maybe contributor. Okey, dun wala akong ano dun, wala akong problema dun. You can say na, oh, nag-contribute yung ano, yung violence sa video games na nilalaro nila kaya rin sila nagkaroon ng gano'ng ano, idea kung paano nila gagawin. Pero to say na yun yung main na problem, I don't think so. I don't think so. Actually, just to ano, with this ano, ipapasa ko na kay Russell. Pero just to say para kasi ano ninyo, teka father, kung hindi pala video games, kung hindi pala yung mass media, ano, for me the problem is more cultural, yeah. Kasi nagsisimula yan sa pamilya, nagsisimula yan sa, how do we teach our young to deal with problems, 'no? Kapag nakikita nila na in general ang ating, language ay combative, 'no, na bakit pa ano, hindi naman tao 'yan, eh. So, okey lang na patayin 'yan kahit na ano, kasi kriminal naman 'yan, eh, 'di ba? Ba't mo pa kakasuhan kasi matagal sa ano, gagastos ka pa sa pagpapakaso. Tapos wala namang hustisya na ano sa Pilipinas kasi hindi naman maayos ang justice system. So, ipaano mo na lang, pabigilante mo na lang. If you hear yung mga gano'ng arguments, it also structures the culture. Kunwari ako bata, binully ako ni Russell. So, ibig sabihin dahil ako yung protagonista sa sarili kong pelikula, si Russell yung masama. Pero dahil gano'n yung naririnig ko, imbes na sumungko siya sa teacher ko kaya kasi wala namang hustisyang mangyayari, di sa mga kamay ko na lang yung hustisya, 'di ba? Ako pa yung tama kasi si Russell yung masamang nilalang, eh, 'di ba? So, that's just an example, Pero ang main kong talagang argument, it's more cultural and also spiritual. Spiritual, yeah, yeah, spiritual. Baka kasi hindi na tayo gano'n ka-Kristiyano. We are saying that we are the only Christian country in Asia, pero baka hindi na. Baka we are only Christian or Catholics in name. Oo, kasi nga we always tend na i-dichotomize, na ang pagiging Kristiyano ko, ang pagiging maka-Diyos ko 'pag Sunday lang, 'pag magsisimba lang ako. 'No? Tapos yung the rest ay puwede na, okey lang magsinungaling, magmura-mura diyaan, 'di ba?
Yan yung tinatawag nating culture of death, 'di ba? Hindi lang yung ano, yung abortion, yung divorce, lahat yan, oo, sa culture of death yan. Pero nagsisimula ang culture of death sa ano, sa language natin. Mura ka ng mura, 'di ba? Bahagi yan. Kasi nga nakakamatay ang salita, eh. Gano'n din sa pamilya, paano mo i-treat ang ano, especially parents, hindi ko sinasabing kasalanan ninyong lahat 'to, bakit may mga violence. Pero the way we construct our family, our homes, it affects, 'no? Are we constructing really a Christian family o are we constructing a combative environment, 'no, a sinful environment? Kasi remember this, sa lahat 'to, the best way, sabi 'to ni Mencius, tama, Mencius, parang medyo philosophical. Sabi ni Mencius, the best way na maturuan mo yung iyong anak ay ikaw mismo yung maging example. So, halimbawa, very practical, kung gusto mo yung anak mo bata pa lang ay matuto ng maraming languages, dapat bata pa lang nagsasalita ka na rin sa kanya, kinakausap mo siya ng maraming languages, 'no? Kasi ang mga bata sponge yan, eh, natututunan nila yung nakikita nila, eh. Kaya nga 'di ba, naalala ko yung pamangkin ko dati sumubo um, ng sabon, pinitik ng nanay niya yung bibig, eh, tapos simula nun hindi na, 'di ba? Kasi natutunan niya, eh, hindi pala pagkain yung sabon, eh, 'di ba? Eh, kung nakikita niya sa mga ano, sa mga matatanda na, kung ano lang ang ano, paano kumain halimbawa na hindi kumakain ng gumagamit ng kubyertos, tapos ginaganon lang talaga, gano'n din siya matututo. So what I'm saying again, the problem I think is cultural and spiritual, 'no? And nowadays that we are facing also, ito medyo sabihin ninyo baka hindi na-connect, pero that is also connected. We are also facing an attack on the family. Yeah, we are facing an attack on the idea of the family, 'no? First and foremost, marriage. Konti lang nagpapakasal sa simbahan, bakit? Mahal kasi, father, 'no? Sino bang nagsabing mahal? Kayo lang naman kasi kayo ang mag-aano, gusto ninyo may handaan, eh. 'Di ba? Not necessarily naman na kailangan masyadong gano'n kagarbo, eh, importante yung sacrament, eh. Tapos hindi na kayo magpapakasal sa simbahan, 'di ba? O kaya sabihin ng iba, "Hindi kasi father ano, pagka sa simbahan hindi na puwedeng maghiwalay," 'di ba? So, ano ngayon, ano na lang, tawag dito, contractual na lang yung ano, yung marriage, hindi na siya ano, hindi na siya lifelong commitment, 'di ba? So, hanggang happy ka lang. So, 'di ba mayroon ng gano'ng ano, change. Tapos mag-aano ka pa ng divorce, tapos mag-aano ka pa ng abortion, lahat yun atake yun sa family. Kung ngayon pa lang meron na tayong ganitong mga problema sa mga kabataan natin dahil maraming dysfunctional families, what more when the family is just relegated to just a relic of the past, 'no? Mag-ano na lang tayo ng ano, ang family ay something na lang na ano, contractual, na laging masama ano, kasi mga controlling yung mga magulang. 'Di ba, 'yan pinapakita sa'tin, eh, sa culture ngayon, eh. Anyways, that's my rants, tapos ibibigay ko kay Russell kasi ang haba na ng pinagsasabi ko, 'no, kasi baka ma-misinoway yung boses ni Russell. Oh, yan Noah, si Leno ng maraming sinabi. Maganda yung ano, yung admonition dun ni Padre Lennon. So dun ko na lang din i-aano yung dudugtong yung aking reflection. For quite some time, we have been uh, we have been treating violence way differently than we did when we were hardcore Catholics, Christians. So in a way, it's a crisis of the faith. Kasi it's not only faith in God, no, even the faith in our institution, faith in our legal system, faith in our teachers, in our families. It speaks volumes of this crisis. Pero gusto ko mag-focus doon sa meron tayong malaking identity crisis na hindi natin pinag-uusapan o hindi talaga natin ina-acknowledge. And yun yung crisis bilang mga Filipino. Sa sobrang I mean, for quite some time, ang nakikita nating issue natin when it comes to
identity crisis as Filipinos is yung ideologies ng West 'no, na colonial mentality, na we are adopting this kind of ideology or propaganda or ethos 'no. Pero in reality, it's more than the mindset 'no, we are also adopting the praxis already. And itong tulad nito, violence in our schools, yun nga yung tumbok namin sa intro pa lang, eh, na kung isisisi yun sa games, eh, di sana nung time namin na kami estudyante meron na rin, pero hindi, wala, eh, kasi yung moral safeguards back then malalakas pa, which is yung government, yung education, yung church, and yung family. After quite some time, ah dahil din sa udyok o sa sulsol ng mga mayayamang intelektuwal sa atin o yung mga kung hindi man mayaman, eh, intelektuwal lang, sige gayahin natin yung ganitong banyagang sa isipan. I'm not I do not wish to cast aspersions, eh. I respect these intellectuals and yung mga institutions natin. Pero baka doon galing kasi na, we have marami na tayong ina-adapt 'no, especially from the US, yung from the West. Wala ka namang mababalitaan ganito back then, eh, even in Southeast Asia hindi gano'n ka-rampant 'no, and tayo nagsisimula na, and it's speaks a lot. It tells a lot about how our culture is under attack, and ito legitimate na under attack 'no, hindi gaya ng Senado back then. Ito legitimately, um inaatake tayo on many sides 'no, and so various prongs sa sexuality 'no, tapos ito when it comes to, uh, accountability into one's action. Ito, I just drop it here 'no, Padre, with your indulgence. They're saying that the games 'no, are to blame, pero if it's true yung na-unearth 'no, na chats nung dalawang suspects, yung chats are suggesting otherwise 'no. And again, it's the culture, why? Ano sabi doon? Hindi tayo makakasuhan kasi we are minors. The worst that we can get as a kaso is illegal possession daw of firearms kasi hindi rehistrado yung baril sa atin. That's culture, that's mindset, hindi yun sa games. Yun sa games, kultura, kultura ito kaibigan. Eh, ano sinasabi ko nga, na kapagka huminto na tayo sa paghahanap ng fall guy, ng scapegoat, at tayo mag-take up ng account o accountability sa lahat ng actions, and we allow the systems to do so, hanggang dumating yung araw na yun, wala mangyayari sa atin. And in a way 'no, allow me to take this opportunity din. It might sound it might alarm 'no, some of our listeners na medyo against it or have strong opinions on it. Pero ang isang bukod sa games 'no, ang inaatake din dito yung mga gun owners 'no, o yung gun ownership law ng Pilipinas. Akin naman, I would like to speak as somewhat a defense ng mga responsible talaga na gun owners, of which I think yung guardians o yung parents nung mga suspect are not 'no. I don't even think they are gun owners kasi yung isa nga ay hindi naman siya under gun ownership doctrine kasi service firearm yun na inisyu ng gobyerno. Ibig sabihin, responsibilidad mo yun all the way 'no, hindi nga dapat yun nakahiwalay sa pagkatao, pero nagamit pa against sa ano. Yung supposedly, ang purpose ng gun na yun, eh, protektahan yung mga inosente. Yun pa yung nagamit against them. So, hindi yan about gun ownership, rather yung responsibilidad ng tao, inatasan ng batas to be a law enforcer. Pero yun nga, sa gun ownership, um, I have a good friend 'no, gun owner, and somehow sila
the majority of them whom I know, who I can really say that they are responsible. And not only that, they have a different demeanor. Hindi mo rin masasabing dahil mayaman sila. Kasi hindi naman lahat sa kanila ay mayaman. Yung instructor namin, no, nung ako'y nagtatrabaho sa dati kong trabaho, yung instructor namin doon, masasabi mong incarnation siya ng self-restraint eh. Napakamahinahon, walang, alam mo yun, never siyang nagagalit. So, ganun din itong kaibigan ko na is very polite, courteous, very humble, modest. And not in saintly way na parang sa religious sense. Pero when it comes to dealing with people, to peers, subordinates to superiors, meron siyang demeanor na modest. And I would like to believe that majority of them gano'n. Kasi yung discipline, yung upbringing, yung decorum 'no, pagdating especially sa pag-handle ng baril. So, yun nga, eh, kung sa convenience 'no, yun ang katamaran nating mga Pilipino, na for the sake of convenience, sige, ang may kasalanan sa episode na ito ay ang violent video games at quote and quote, "unregulated gun ownership." Tapos ang usapan. Pero kasi kung babasahin mo nga yung chats nung suspects, they were not even thinking along those lines. Kasi sabi nga nila, eh, "Don't worry, we will not be charged." No, practically murder yan pero bata tayo so they can charge us with anything 'no. Kaya as yun na nandun na yung mga twisted 'no, yung iba nga talagang maliciously they provide the interpretation of the law. Kaya nga ako agree din ako doon at tama tama din yung Supreme Court of the Philippines na mag-issue ng SIPRA ng 2023, yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Nakalagay din dun na sa code nilang yun, lahat ng mga hindi abogado bawal talaga mag-interpret ng batas kasi yun ang delikado nga, eh. Kapag ikaw ay nagbigay ng legal opinion o binasa mo lang yung batas, nagbigay ka ng opinion mo, hindi ka naman legal officer, it can create, yun nga, confusion, it can create panic, it can create discord, and it will not help the country. It will not help public safety. Also, mas magki-create pa nga siya ng ano, ng chaos. So, it all boils down to culture and our identity crisis as Philippines. Sino ba talaga tayo? At sino na nga ba tayo ngayon? Without the acknowledgement na we have gone too far and we have rejected so many ways of us Filipinos being Filipinos, our basic values, no? Without acknowledging all of this na tayo ay nagkamali, ay hindi tayo hindi natin mako-correct yung mga social evils natin. Some of our social evils, I would like to believe na nagmula yan sa ating ano, negligence ng ating identity. Yung unfaithfulness natin sa sarili nating kultura, yung regard for human life, respect for the dignity of women, respect for the manner of work, yung ano, yung dignity of labor, yung sinasabi ng mga magulang, mga lolo natin, "Di baling dukha basta marangal ang pinagkakakitaan." Wala na yan ngayon kasi kapag vlogger ka, yung iba ang daming pinagkakitaan lang yung mga ganitong social issues. They will they will spread a lot of lies and they will cash 'no, ka-cash in sila ng, ha kakamal sila ng pera out of those engagements kahit hindi totoo, kahit hindi pinag-isipan, kahit hindi moral. Walang patutunguhan yung bansa natin and those are just among my rants. I mean, we can speak a lot, we can talk at length about all of this, pero yun nga, tama rin si Lennon doon. It all boils down to culture and our crisis of faith. Kahapon, side note 'no, hindi siya directly relevant sa topic pero pinag-uusapan namin din, how genuine is our community of faith sa panahong ito and I would like to say na parang hindi na genuine kasi
Una yung parish priest mo hindi ka na kilala kung nagsisimba ka. And for the longest time, that's the role of the parish priest, cura de almas. So, kilala ka niya as a person at kilala ka niya as a kaluluwa. How to help you attain the salvation. Ngayon transactional na ang lahat. Punta ka simba, wala ka impyerno. Punta ka linggo, no impyerno, gano'n na lang. Ang ginagawa na natin katatawaran yung faith, plus points na tinanggap natin. Pero we have really missed the point of all of this, no? It's not about the ligtas points, but rather it's formation of our lives, no? Yung configuration natin to be Christians, to be Christ in the world, to be light of the world and salt of the earth. Yun yung ano yun yung call Yun yung configuration na dapat. And for that, no, whenever we are, whatever we do, we put a little Christ in there, no? So if you are into politics, you bring Christ into the politics. If you are in the defense sector, for example, you put Christ in the sector. If you are in the in the industries, if you're in business, be an honest business person, di ba? Be an accountable enforcer of the law. Ano ka, may integrity ka. Kung isa kang magulang, instill the fear of God in your children. Kung entertainer ka, be mindful of your morals. Kung gawin mong katatawanan ng Diyos para lang sa engagements. Gano'n lang. 'Di naman sobrang hirap nun, eh. 'Di naman sobrang hirap. Mahirap lang siya everyday on a routinary basis kasi everyday we are challenged, pero it doesn't mean na it's totally undoable. Yun nga, yun lang. Talagang nagkaka-crisis tayo ng identity, kaya tayo napupunta sa ganitong dilemma. Yun, yun lang ang akin. Sa tingin ko yun din yung ano ko, parang main discourse for this episode. Wala na rin akong maisip. So ayun, if you ano, susumahin natin lahat. Okay, sige umpisahan natin yung tanong, eh. May correlation ba yung masisisi ba natin violence sa video games? We say, no, 'no. Kung may iba kayong opinion, please kindly tell us, 'no. Pero we are really adamant na, no, the problem goes beyond that. The problem is more cultural, it's more spiritual than what it seems. Sometimes it's easier to have a scapegoat. It's easier to say na, nakaka-video games niyo 'yan, 'no? Sa mga movies 'yan, 'di ba? It's easier to say that. Why? Because it's easier to ban things, to ban social media, no? For example, para sa mga below 16, it's easier to ban video games, okay, no? Pero it takes more of a political will and a cultural will to correct a culture na medyo sumasaliwa na, 'no? It takes a whole community. Hindi lang siya political figures na mga pulitiko magsasabi, "O ban na ang mga ganitong games." No, when you correct a culture, it takes a whole country, 'no? If you correct the living out of the faith, it takes a whole church. Kaya siya mas mahirap. Kaya nandun yung fear natin na i-face itong mga tunay na mga ano, na mga problema, 'no? Pupuntahin sa mas madali, 'no? Anyways, so yan ang ating usapan. Before we end this, baka sabihin ninyo, "Uy, si father napadalan talaga ng maleta kasi ang daming games." Itong mga ito, lilinawin ko lang muna kasi bago tayo matapos baka sabihin, "Second hand 'tong mga 'to, baka sabihin ninyo masyado akong mayaman." Kung papadala niyo ako ng maleta, yun na lang yung mga laman, mga games. Masaya na ako dun, oo. Wag na kayong magdala ng milyon-milyon, wala akong gagawin diyan, eh. Maano pa ninyo ako. If you want more about our ano, joke lang yun, If you want more about our nerdy side ni Russell, 'no, gusto ninyong makita yung aking mga merch ng ano, um, ng The Legend of Zelda, for example. Gusto ninyong malaman yung lore ng ano, ng Legend of Zelda o ng The Lord of the Rings, one of my ano rin, favorites din na ano, sa literature naman, 'di ba? Oo, sa mga ano namin,
Steins Gate for example na ano yan ni Russell dati, na-addict si Russell diyan sa Steins Gate. Mga anime halimbawa, if you want to ano maki-nerd out sa amin ni Russell, don't forget to subscribe 'no, ta's comment ninyo, "Uy pag-usapan niyo naman yung ano, anong Catholic ano, ng The Lord of the Rings," 'di ba, na ano yung ano, blah, 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 'di ba? Mga ganyan. Comment niyo diyan sa amin o kaya send niyo sa email sa tamangusapanpodcast@gmail.com o comment niyo diyan sa Spotify o diyan sa YouTube kung sa YouTube kayo nanonood. O diyan sa social media natin 'no, we are in Facebook, Instagram, TikTok 'no. Ano lang naman kami, we are at your service kung anong gusto ninyong, pag-usapan natin 'no. So, anyways, if you have comments din dito sa ating naging usapan ngayon, if you have other, ideas, especially if you are a professional, nabanggit natin kanina yung mga scientific studies, eh. If you are a psychologist for example, please comment there para medyo matutunan din namin baka naman kasi ano, tamang basa lang din kami ni Russell ng mga research tapos hindi naman pala ano, valid, 'di ba? So, 'yun lang. And also if you want na mag-guest kayo then you are always welcome 'no, sabihan niyo lang kami. So, please don't forget to comment, like, subscribe. Kung nakikinig kayo sa Spotify, sa Apple, sa Amazon, um rate us if you can, 'no? Mag-ano kayo ng notification bell if you can, 'no, para updated kayo sa mga usapang minsan may tama, madalas may tama, 'no? So, 'yun lang muna and maraming salamat sa pagsama sa atin, 'no? Ito po muli si Leonard At ito naman si Russell, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Laro na tayo. Bye-bye. Okey, bye-bye.